Marami nga po mga idol na mga fans ang hindi makapaghintay sa paghaharap ng Dallas Mavericks at Golden State Warriors gayong sa unang pagkakataon na magiging magkalaban na ang Splash Brothers na sina Stephen Curry at Klay Thompson at uumpisa nito sa November 14 sa home court ng Warriors na Chase Center. Bukod dyan, parte nga ng NBA Cup ang unang paghaharap ni na Klay at Curry next season. Kaya sigurado nga po na mas magiging mainit ang kanilang laro lalo pat pareho nga nilang kailangang maipanalo ito kung gusto nilang umangat sa standings ng NBA Cup at makuha ang papremyo dito. At kahit man matagal pa ang ating hihintayin bago ang bakbakan nila, mas pinainit nga po ni Klay Thompson ang rivalry ng dalawang kupunan na ito matapos niyang sabihin na siya mismo ang voluntaryong babantay at magpapahinto kay Stephen Curry once na magkatapat na sila. Kung meron man nga pong isang player ang Dallas na alam ang lahat ng mga galaw ni Curry at may kakayahang bantayan ito, siya nga daw iyon. Pero hindi rin naman nga po niya ipapangako na tuluyan ang mapapahinto si Curry since alam nga po niya na walang sino man ang may kakayahan na makagawa nito. Samantala, ayon nga po sa naging balita ni Jovan Bohan ng The Athletic, isa nga po sa mga rason bakit walang nagawang pagbabago ang Los Angeles Lakers dahil ayaw rin naman nga po ng kanilang team na gumawa ng maliit na pagbabago na walang magiging epekto sa kanilang lineup. May mga teams sana ang nag-alok sa kanila, kaso hindi rin naman nila ito tinanggap. At dahil dyan, naubusan nga po ang front office ng option. Kaya sa huli, nakapag-desisyon sila na i-delay o itigil muna temporary ang paggawa ng trade. Sa katunayan, syempre, ipo-pull out na rin naman nga po nila sa trade block ang kanilang mga malalaro kagaya ni Jared Vanderbilt na ikinonsidera nilang i-trade ngayong off-season sa kagustuhan na makapagpalakas. Yes mga idol, kahit nga si Vanderbilt hindi nakaligtas sa mga ginagawang trade negosasyon ni Rob Pelinka. Mabuti na lamang nagbago bigla ang isip nito at mas ginusto nga po niyang bigyan ulit ito ng pagkakataong patunayan ang kanyang sarili. Sa kabilang banda naman, simula nga po ng unang gamitin ng PBA ang kontrobersyal na 4-point line, inulan nga ito ng sari-saring pambabatikos mula sa mga fans. Ngunit habang tumatagal ang paggamit nila, mas dumarami na naman nga po ang natutuwa dito gayong na sa ibibigay nga doon itong excitement sa kanilang laban lalo sa mga crucial minutes. Maging ang NBA player na si Kyle Kuzma na bumisita dito, approve sa ginagamit ngayong 4-point line ng liga. Ayon nga po sa naging pahayag nito, 100% siyang sigurado maganda ang epekto nito. Sa katunayan, makakapagbigay ito ng mas malaking space. At the end of the day, karamihan nga sa mga players ngayon tumitira ng malalayong 3-pointer. Sinabi rin naman ito na mas magiging dramatic ang NBA at ikatutuwa nga ito ng mga fans kung sakaling gamitin nila ito. Higit sa lahat, sinisigurado nga po niya na mas madaming puntos ang may tatala ni Stephen Curry kung gagayahin ng NBA ang 4-point line ng PBA. So yun lamang mga idol ang ating bagong video na ating pinag-usapan ngayon dito sa aking YouTube channel. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, pindutin ang notification bell sa aking channel para lagi kayo maging updated sa mga videos na pinapalabas ko. Isang malaking shoutout sa lahat mga idol. Maraming salamat po.